natin at ang lipunan na kanilang kinakagalawan at sinisilungan. Yung unang mensahe. Tonight's award is really all about not just heroism of the Filipinos who have made their way abroad. It's also about finding the right kind of bridge that will connect families torn apart by the Filipino diaspora. Noong panahon po ng tatay ko, si Kaplas Oble, Labor Secretary siya noon, doon nag-umpisa yung overseas employment. That was during the 70s. At nagtalo pa sila ni Pangulong Marcos noon. Dahil merong oil crisis at apektado ang ating ekonomiya noong 70s. Kaya sa kabilang dako, yung Middle East, yun naman yung sagana sa petrodollars dahil sa pagsipa ng presyo ng langis. Kaya naisipan nila na pumunta sa Pilipinas yung mga Arabo at sabihin na doon na lang magtrabaho yung mga manggagawa natin. Nawala, ayun. Sabi ni Marcos, baka hindi na bumalik yung mga yan. Huwag tayong magmadali, huwag natin payagan. Ang sabi naman ng tatay ko noon, mga Pilipino yan. Uuwi at uuwi yan sa kanilang bansa dahil mga Pilipino yan. Ilang dekada na ang nakalipas, hanggang ngayon, ganito pa rin ang ating sitwasyon. Noon naalala ko, sabi sa akin ng aking ama, sabi niya, darating ang araw, yung mga Arabo, yung mga Amerikano, yung mga taga-Europa, pupunta yan sa Pilipinas. Magdadala ng kanilang kapital, teknolohiya, at magsasanib yan kasama ang galing at husay ng Pilipinong magagawa. At dyan maglilikha ng libo-libong mga bagong trabaho. 6 na taon na po namatay ang aking ama. Nasa ating mga kamay ang paglikha ng panibagong kinabukasan para yung mga anak at mga apo natin ay hindi maipit sa isang siglo kung saan nurse sa Canada yung nanay, nurse sa ibang bansa yung anak, at yung kanyang magiging apo ay mangangarap din maging nurse. Ang gabing ito ay tungkol din sa mga pangarap. Binasa ko po yung mga blogs na nabanggit kanina. At napansin ko na kahit na napakalungkot, kahit na napakalaki ng mga paghamon, kahit na maraming mga problema, mga pinakikisamahan ng mga dayuhan, pati mga kapwa Pilipino, pag binasa mo yung bawat linya ng mga blogs, nananalaytay pa rin doon, buhay pa rin, nag-aalat, lumiliyap doon, ang pag-asa sa puso ng bawat Pilipino. At yan din ang kahulugan ng gabing ito. Yung mga awards na pagkaloob ng gabi ay puno din ng pag-asa na darating ang araw na babalik tayo sa nakaraan kung kailan ang musmos na Pilipino kayang mangarap ng kahit ano. Kayang mangarap maging isang manunulat, maging isang balerina, maging astronaut. Hindi katulad ngayon, musmus pa lang, nangangarap lang maging nurse, maging welder, maging construction worker. Ano man trabaho na mayroong passport, dahil ang passport ibig sabihin ay pwedeng umalis ng bansa. Kami po sa Ople Center ay naniniwala sa FEBA, naniniwala kami sa awards na ito. Yung pong isang proyekto namin, tinatawag namin Tulay Program, tinuturo po namin kung paano mag-vlog ang mga OFWs at mga pamilya nila. Meron po kami Tulay Center sa halos lahat na regions dito sa ating bansa at 7 bansa.
katulad ng Taiwan, sa Saudi, sa Singapore, Malaysia, at iba pa. Kami ang naniniwala na yung mga nanalo ng awards ngayong gabi ay maaaring magsilbing mentors ng mga gustong maging vloggers din. Pati yung mga anak nila, pati yung mga kapatid nila, pati yung mga magulang nila. Ang pinakamatanda po namin na turuan ng Facebook, Skype at Paramount Vlog ay 80 years old. Siya po ay taga Davao City. Ngayon po makikita niyo siya sa Facebook. Ang pangalan po niya ay Buhay Tan. Gamitin po natin ang new media para magkalapit ang mga pamilya. Gamitin po natin ang mga success stories na nanalo ngayong gabi sa PEBA Awards para magsilbing mentors at teachers ng mga susunod na henerasyon pa ng mga OFWs. Meron po tayong tinatawag na PIDOS sa OWA. Bawat umaalis na OFW, kailangan dumaan sa PIDOS. Ang mungkahi ko po, at kung papayag ang organizers ng PEBA, at yung mga nanalo ngayong gabi, nais ko po sana ang pangitulong nyo para kausapin ko ang OWA na isama at i-integrate sa PIDOS ang pagbasa ng mga vlogs ng mga nanalo ngayong gabi. Sa tingin ko po, iba ang tinuturo lang ng teacher na minsan ay recruiter din. Doon sa tinuturo at binibigyan buhay at isinusulat ng isang OFW sa Dubai man o sa Hong Kong, sa US man o sa Europa, naglilinis man ng banyo o nagtatrabaho sa isang penthouse. Ang pangalawa ko pong panukala ay sana lahat ng mga aalis na mga OFWs at yung kanilang mga pamilya, kahit pa paano maturo man lang kung ano ibig sabihin ng vlogging at maturo din man lang kung paano gumawa at kumuha ng email. Yan po ay dapat kasama dun sa pre-departure orientation seminar ng ating Department of Labor and Employment. Panghuling mensahe po, kanina nakita natin yung video ni Wanna Change. Ito po ay pakiusap din lang sa inyo bilang isang OFW advocate. Yung isa po sa mga napaslang sa Maguindanao ay isang OFW na galing Qatar. Ang pangalan niya ay Cecil Lechoncito. Siya po ay umuwi lamang dahil mag-graduate ang kanyang eldest na anak na si Stephanie. Si Stephanie po at yung kanyang isa pang kapatid na babae na si Sugar, silang dalawa po ay ulilang lubos dahil yung kanilang sasakyan ay nakabuntot sa convoy. Sila ay patungo sana, si Mr. and Mrs. Lechoncito ay patungo sana sa doktor dahil ang akala o inaakala nila baka nagkaroon ng mild stroke yung tatay ni Stephanie at ni Sugar. Si Senator Villar po at ang inyong lingkod ay nag-umpisa ng isang trust fund para sa magkakapatid. Bibigay po namin ang detalye sa mga gustong tumulong at gustong sumula tungkol sa nangyari kay Stephanie, kay Sugar at sa kanyang mga magulang. Bibigay po namin yan sa organizers ng PEBA. There is a community out there of Filipinos. Distance magnifies the importance of home to each and every one of them. We are so distracted by our own problems here that we often ignore or do not understand the heroism that drives them to wake up every day, sacrifice, being lonely, being apart, just to give their families a decent life. This is what heroism is. And this is what the Vlog Awards is all about. We honor them now. We honor the organizers of this event. Baby steps pa lang po ito, but I see unlimited potential for PEBA and its goal of bridging the divide between families out there, OFWs out there, and their loved ones here at home. Maraming salamat po and God bless.